Alright, good morning. Good morning po ulit mga kabakyard. So welcome na naman po ulit dito sa ating munting backyard channel kung saan nag-share po tayo ng iba't ibang kaalaman sa pag-aalaga ng mga aquatic animal. Okay, so for today's video mga kabakyard ay may sasagutin lamang po tayo. Nga pala, bago tayo mag-start, kung nakikita nyo, nandito po at nagwa-water drain po ako or magwa-water change po ako nung isa kong holding tank ng mga larvae. So may larvae po tayo dito na nasa 2 weeks old. Ayan po sila, nandyan nag-uumpukan. So ang may nagkailang comment po kasi at nagtatanong sa akin about sa kung ilan daw po ang salinity na kailangan ng ating mga ulang para mabuhay sila, at kung kailan daw po kailangan palit or mag-adjust ng salinity. First of all mga kabakyard, ang pinaka-safe po, hindi ko naman sinabi na ito yung tama, pero para sa akin po, based sa experience ko, ang pinaka-safe po na salinity na nabubuhay po ang mga larvae ay between 10 to 12 ppt. Okay? So 12 po ang salinity ng itong mga holding tank ko po. So ilang araw o ilang buwan po sila naglalagay sa 12 salinity. Sa part ko naman uli ay isang buwan po sila rito, or hanggang hindi po sila nagiging post larvae. Kaya depende po yon kung sinong nauna, yung isang buwan o kung nauna yung pagiging post larvae nila. Meaning po yung post larvae ay yung mga parang hipon na po sila mga kabakyard, or yung padapa na sila, kung lumangoy paharap na sila tumatakbo, hindi na po paatras. Okay, so bali 1 month po sa akin, minsan umabot yan ng 5 weeks. Ganun po ako nag-hold ng 12 na salinity mga kabakyard. And mag-a-adjust po ako nyan pag nakita ko pong marami na po yung PL or yung post larvae. Dahan-dahan na po or gradually ko na po yan binababa mga kabakyard. Although sabi ng mga expert, according po sa mga expert, ay pwede naman po yan na pag magtuloy-tuloy sila ng 12 ppt hanggang sa grow stage nila, kasi mas mabilis daw po ang paglaki nila. Kaya lang, katulad po sa atin ng mga backyard na medyo pahirapan po ang pagkuha ng tubig dagat, kasi po katulad ko, malayo ako sa dagat, iniigib ko, kaya minamaximize ko lang po hanggang maging post larvae lang po sila, since kaya naman po nila mabuhay sa fresh water. So ginagawa ko po yan ay gradual din po. Yung unang araw babawasan ko po from 12, ibababa ko po sa 8. Second day ibababa ko sa 6 or 5 hanggang maging 3 hanggang maging 0. Araw-araw po kinokonti-konti ko po yan para maiwasan po natin ang water shock or yung bibiglain natin sila sa bagong salinity ng tubig. Same din po yan mga kabakyard kung may bago po tayong larvae o yung bagong hatch. Unang araw is 2 ppt, the second day is 6, and third day 8 or 10 hanggang sa maging 11 or 12 po mga kabakyard. So ganyan po ang practice ko dito, and so far successful naman po ang ginagawa ko. May mga napapalaki naman po tayo, and pwede nyo po yang sundan. Again, disclaimer po, hindi ako expert, hindi po tayo marin na biology or kung ano-ano pa man, kasi may mga nagbabash din po sa atin na alam mo na, hindi ko na po isa-isahin. Lahat po ng itinuturo natin dito mga kabakyard ay based po sa experience ko. First hand po na nangyari sa akin, ginagawa ko rito at nagiging successful, kaya po isinishare ko po sa inyo. Okay, so nasa sa inyo po yan kung susundan nyo or hindi. Kung ayaw nyo naman po, wala tayong magagawa, and kung gusto, maraming salamat po. Okay, so yun lamang mga kabakyard. Medyo matagal-tagal pa to kasi dahan-dahan lang naman po ang pag de-drain ng tubig natin. So magpapaalam na muna tayo. And thank you.